Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa Tony Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa YouTube channel na ito, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo naka-follow, nanonood rin po kayo ngayon sa Informador Facebook or Meta page, follow na po kayo. O mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin itong um, ilang ilang issues ngayon. Kaya lagi po kayong sumubaybay dito sa bagong social media platforms kong ito. Dahil dito po, hindi lang isang topic dinidiscuss ko. Kaya yung gusto ng mahaba-habang talakayan, lagi nyo na pong abangan ito dito sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel at sa Informador Meta or Facebook page. O ito, pag-usapan natin to. Hmm? Si Erwin Tulfo may problema kay Aimee. Ha? Ano ang problema? Actually, kalat na yung balita na papalitan na ni Senador Erwin Tulfo si Senadora Amy Marcos bilang chairperson o pinuno ng Senate Committee on Foreign Relations. Ano na po yan? Lumabas na po yan ng mga nakarangal daw yung balita na yan. At mukhang tanggap na ni Amy Marcos na wala na siyang magagawa. Actually, ngayong araw lang, napanood ko yung mga post ni Amy Marcos. Umiikot na siya sa mga kasamahan niyang senador. Nagpapasalamat siya sa tulong daw, suportang binigay sa kanya. Nagpapasalamat daw siya sa mga imbahada, sa iba't ibang opisina ng gobyerno na tumulong daw sa kanya nang siya ang pinuno o chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Ang sabi ni Amy Marcos, ginawa niya daw ang lahat ng para sa ikabubuti o sa interes ng bansa nang siya pa ang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Ngayon, ano ang sinasabing problema daw ni Erwin Tulfo kay Amy? Si Erwin Tulfo nung isang araw, na interview ng media, ang sabi niya, kinausap na nga daw siya na siya na yung mamumuno ng Senate Committee on Foreign Relations. Pero ayaw niya daw munang tanggapin. Ang hiniling niya daw, ang hiningi niya daw kina Senate President Soto at Senate President Pro Tempore Ping Lacson, kausapin si Amy. Kausapin muna si Amy Marcos kasi ang pakiramdam niya mukhang galit sa kanya, sabi ni Erwin Tulfo. Kasi magmula daw nung mabalita na papalitan niya na si Amy, talagang binabas na siya. Grabe na yung mga bashing sa kanya, take, paninira ng mga DDS, ng mga trolls, yung mga vloggers na DDS, binibira talaga si Tulfo. Nakikita niya daw yon, nalalaman niya yon, kaya parang hindi siya komportable. Okay naman siya, tanggapin yung trabaho na maging Senate Committee on Foreign Relations chairperson, pero kung pwede daw, kausapin muna ng liderato nila Soto at sa kanila Lacson si Amy. Pero mukha namang si Amy, alam niyang wala naman siyang magagawa na, nagpaalam na eh. Kanina nakita natin, nag-iikot na dun sa Senado, pinupuntahan na yung mga kapwa niya senador, nagpapasalamat sa support daw na binigay sa kanya nang siya pa ang pinuno ng Senate Committee on Foreign Relations. Pero bakit kasi umabot sa punto na kailangan ng palitan si Amy Marcos? Actually, mabait naman yung liderato ng Senado. Kahit naman nasa minorya si Amy Marcos, ni-retain siya bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Yan kasi, hawak na yan ni Amy Marcos nung panahon na ang Senate President si Chis Escudero. Ngayon, ang Senate President na si Tito Soto, wala namang problema sa liderato ni Soto. Nire-respeto naman sana si Amy na maging chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations kahit nasa minorya siya. Ang problema naman kay Amy, ang ginagawa niya yung mga ginagawa niya, baliktad, kontra sa stand ng Senado eh. Halimbawa, nung isang araw, yung ginagawa ng China na pambabasto sa ating mga senador, si Senadora Risa Hontiveros, kay Kiko Pangilinan, binastos din si Commodore J. Tariela. Ngayon, naglabas ng resolusyon ang Senado. Ang kumukontra pa si Amy Marcos eh. Ikaw yung Senate Committee on Foreign Relations, dapat kung ano yung stand ng Senado, yun ang ipasunod mo. Ang nangyari, siya pa yung promotor ng pagkontra doon eh. Kasama niya yung siyam na mga miyembro ng minorya. Hindi sila pumirma
sa resolution. Ay dapat kung ikaw yung Senate Committee on Foreign Relations, dapat nga ikaw yung nagpapaliwanag ng stand ng Senado sa issue na yun. Kung ang stand ng Senado, ang resolution or ang sense of the Senate ay sinusuportahan si Senador Kiko at si Risa, sinusuportahan si Commodore J. Tariela, dapat ikaw yung chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Ikaw ang mag-articulate ng stand na yun. Ikaw magpapaliwanag bakit ganun. Nangyari siya pang nagpapaliwanag ng kamaliktaran na stand. Ang pinapaliwanag niya, mali daw yung ginawa ni Tariela. O tama ba yun? Ikaw yung chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Kaya nag-decide yung liderato ng Senado na dapat ang humawak ng Senate Committee on Foreign Relations, dahil major committee yan, dapat member ng mayorya. Member ng mayorya. Dati sana hindi naman tiningnan yung ganun eh. Okay na yun kahit member ng minorya si Amy. Pwede siyang i-retain bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Kaya lang, siya rin eh. Ha? Talagang lantaran yung pagka-pro-China niya eh. Ha? Sa halip na suportahan si Senador Kiko, si Senador Risa, suportahan si Commodore J. Tariela, baliktad ang ginagawa ni Amy. Ikaw pa naman ang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Kaya, nag-decide ngayon ang liderato ng Senado na dapat member ng majority o mayorya ang hahawak niyan. Para kung ano talaga yung stand ng mayorya, yun ang ipasunod. O ngayon, medyo tumututol pa sana si Amy kung ano-anong mga maniubra, paninira ang ginawa. Tulad nun, kumakalat. Yung mga DDS, sabi nila, talaga lang ang papalit kay kay Senadora Amy Marcos bilang pinuno ng Senate Committee on Foreign Relations ay isang senador na inaakusahan ng pamimiki ng pagduduktor ng citizenship, dating nag-member daw sa US Army. O sino ba 'yon? Si Erwin Tulfo 'yon. Kaya kumbaga, sabi ni Erwin Tulfo, mukhang may problema siya. Parang nang malaman na siya ang papalit kay Amy Marcos, talagang sa kanya nakasentro ngayon yung mga atake at paninira. Kaya sabi niya kila Tito Soto at Ping Lacson, kung pwede kausapin mo muna si Amy Marcos bago niya tanggapin yung posisyon na yun. Anyway, mukhang nakausap naman na si Amy at mukhang tanggap na ni Amy na wala na siyang magagawa. Kaya nagpasalamat na ngayon. Umiikot na dun sa mga kasamahan niya sa Senado. Ito kasing mga senador na ito, itong nasa mga pro-Duterte, pro-China na pro-China tulad ngayon. Nakipagsagutan na naman si Marcoleta kay Pangilinan. Nakipagsagutan. Ang issue na naman ni Marcoleta, nasaan daw ba ang coordinates ng West Philippine Sea na yan? Mayroon daw ba tayong eksaktong coordinates niyan? Dahil magulo daw, hindi daw alam kung nasaan yung West Philippine Sea na yan. Parang imbento lang natin yung West Philippine Sea. Ang sagot sa kanya ni Senador Kiko Pangilinan, dinesisyon na yan ng Permanent Court of Arbitration. May arbitral ruling na dyan. Lininaw na kung nasaan yung mga teritoryo na yan. Sundin na lang natin yun. Ipaglaban na lang natin yun. Barado si Marcoleta. Yun, mga kagrupo yun ni Amy Marcos eh. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan din natin tong isa pang isyung ito. Itong tungkol kay dating Secretary Ronald Llamas. Si Ronald Llamas, ngayon, pinupuntirya ng mga DDS saka mga trolls, no? Grabe, umaabot na sa punto, ad hominem na. Ad hominem na ang banat ng mga DDS kay Ronald Llamas. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, sa palitan ng mga argumento, sa palitan ng mga ideya, di ba lagi ko namang sinasabi, ayaw ko ng mga palitan ng ideya na nagmumurahan na, nagbabastusan na. Ako hindi ako nang babastos ng mga DDS. Kahit iba ang ideya nila, hayaan natin sila. Pero itong mga DDS ngayon sa issue ni Llamas, galit sila kay Llamas. Umaabot na sa punto na ang tira nila kay Llamas ay ad hominem. Ang ibig sabihin ng ad hominem, yung gagamitin mo na yung mga issue na ang pangit-pangit mo. Si
dating Comelec Commissioner Guanzon, ang tawag na kay Llamas, Tartar Boy. Tama ba yun? Tama ba yun? Kumbaga ad hominem ng masyado yung mga banat na yan. Hmm? Ang actually, ang sinabi lang naman ni Secretary Ronald Llamas, ang sinabi niya ganito, yung issue kay Robin Padilla. Oh, nagsabi siya na sa isang actually nag-react siya doon kasi sabi ni Mariel Padilla, hindi daw natin deserve si Robin Padilla. Kumbaga, sa isang interview kay Mariel Padilla, na napaka-ano daw ng kanyang asawa, napakasipag, napaka-honest, seryosong public servant. Tapos tayo daw na mamamayang Pilipino, binabas natin si Robin, kung ano-ano daw mga paninira kay Robin. Kaya ano daw parang ayaw na ni Robin tumakbo sa 2028. Hindi natin deserve, Hindi natin deserve si Robin. Kumbaga, ganito tayo, binabas natin siya, napakagaling ng tao, napakabait, napakasinsero. So hindi natin siya deserve. Ay nag-react ngayon si Llamas. Ang sabi ni Llamas, sa isang banda, magpasalamat din tayo kay Robin. Kasi nung 2025 elections, maraming hindi nanalong mga artista. Dahil yun kay Robin. Yun, yung ganung sinabi ni Ronald Llamas, hindi naman ad hominem yun. Hindi ad hominem yun. Ngayon, nag-counter si Padilla. Sabi ni Robin Padilla, ang eksaktong sinabi ni Robin Padilla, parang pinatitunayan niyo po ang sinasabi ng isang abogada na pangit po kasi kayo. Kaya diyan nanggagaling ang galit niyo sa artista. Yung sabihin mo yung isang tao na pangit, ay ano na yun? Ad hominem na yun. Ad hominem na yun. Ngayon, kinampihan ngayon ni sinagot pala ito ni Ronald Llamas, di bali ng pangit. Basta't hindi ka naman traitor sa bansa. Ngayon, on the rescue si Guanzon kay Rubin. Sabi niya, si Senator Rubin Padilla nagpakulong ng ilang taon and was enlightened and converted to Islam. Si Llamas umiwas sa kulong kahit nahuli siyang may dalang 2 high-powered firearms at bumili ng fake DVDs noong presidential assistant siya. Llamas pa nga ang tawag, hindi Llamas Llamas abused his high government position at duwag siya. And yes, ang pangit niya, magsipilyo ka ng asin at baking soda, Tartar Boy. Mga aabot ka sa ganun, magsipilyo ka ng asin at baking soda, Tartar Boy. Ad hominem na yun Ad hominem na yun. Kumbaga, ganun na kababaw yung debating ito. Kaya, ang pangit na, umaabot na sila sa ganun. Ba't hindi nila sagutin na lang yung issue ni Ronald Llamas? Sagutin nila yung issue. Hindi yung aabot ka sa punto na pag nasusukol ka, wala ka ng pansagot, gagamitin mo ad hominem. Ito pa, may isa pang nakisawsaw itong CJ Hero. CJ Hero kay Ronald Llamas. Siya, si Ronald Llamas daw. Pinagsamang pangit ang muka, pangit ang budi at traitor sa bansa. Do not be like him. Imagine niyo yan mga kabunyog, mga kabayan, yung ganyan na yung kanilang mga kay Ronald Llamas. Hindi na tama yan Ad hominem na. Mabuti nilang nagpapatawa si Ronald Llamas sa mga sagot niya Mabuti nagpapatawa siya. At saka kahit yung mga kasamahan ni Ronald Llamas, sinusuportahan siya sa patawang paraan din. Nagpapatawa din. Ginawan siya ng mga memes. Pero hindi maganda na kumbaga itong mga DDS, halimbawa si Robin Padilla, senador siya. Dapat yung pag-counter niya, huwag umabot sa puntong tumatawag ka na ng pangit. Ganon din si dating Comelec Commissioner Guanzon. Tinatawag na si Llamas na Tartar Boy. Pati yung ngipin ni Llamas, na. Kumbaga, medyo hindi na maganda ang na to. Pwede namang intelligent na discussion sa issue. Halimbawa, yung issue ng China. Yun? Pwede namang mag-debate ng diyan.
intelligent na discussion. Huwag yung umabot sa punto ng mga ad hominems. Kasi hindi maganda eh. Oh. Kaya ako, diyan niyo ako maintindihan. Bakit maraming naghahamon sa akin ng debate, debate, debate? Si Attorney Libayan, hinahamon ako, debate daw. Ayaw kong patulan. Bakit? Wala namang patutunguhan ng mga debating ganyan. Aabot sa punto yan, magiging ano na, below the belt na ang mga ano nyo. Hindi na maganda. Kaya nga ako, di ba, nagbablog ako, pero never akong nambastos ng ano, ang ako hinahayaan ko lang yung mga DDS na ano, na nanonood sa akin, nagko-comment ng kung ano-ano, hinahayaan. Kasi okay lang yun, malayang palitan ng mga ideya, pero yung umabot na sa punto ng mga ad hominems, ang pangit na eh. Ang pangit na. Kaya sana ano, ano ito, buti na lang si Ronald Llamas, ah, siyempre, hindi niya rin gusto ang nangyayari na yan, pero sinasagot niya na lang ng patawa eh. Hmm, ah, yun na lang yung pang-counter niya. Ah, talaga naman daw, halimbawa yon, mga sabi ni Ronald Llamas, parang tinatanggap niya na pangit siya. Ano ano bang sabi niya? Ano bang sabi ni Ronald Llamas sa mga posts niya? Hmm, ano ito mga kabunyog? Mhm, ayan, ito, ayan, oo. Sabi ni Ronald Llamas sa ano niya, sabi ni Ronald Llamas, nasaan na ba yun? Anyway, ah, ano ito, mga kabunyog, mga kababayan, yun ang sabi pala ni Ruben Padilla, "Ipagdasal ko po na magbago na po kayo para kahit paano'y gumandang lalaki naman po kayo." Talagang anyway, okey na yan, ah, ibang topic naman tayo. Mga kabunyog, mga kabayan, pag-usapan natin itong tungkol kay ano, Attorney Kaufman. Binira si Attorney Butuyan, oh, nag-counter si Attorney Butuyan. Ayun, durog si ano, barado si Attorney Kaufman. Tungkol saan ito? Tungkol ito sa ano, si Attorney Joel Butuyan, isa ito sa dalawang abogado na kinilala ng ICC para maging abogado ng mga biktima doon sa ICC. Dalawa yan, dalawa silang abogado na kinilala, si Attorney Andres at saka si Attorney Joel Butuyan. Ngayon, si Kaufman, nito lang 'to, January 28, gusto niyang ipa-ano, tanggalin bilang, abogado ng mga biktima si Attorney Joel Butuyan. Sabi ni Kaufman, "The defense argued that the representation of victims by a lawyer such as Butuyan was ignored the presumption of innocence by referring to the former president as a monster mastermind or mass murderer is an inappropriate." So, hinihiling nila na palitan si o wag payagan si Butuyan na mag-appear bilang abogado ng mga biktima, si Attorney Butuyan. Kinokontra nila Kaufman kasi, ah, inignore daw ni Attorney Butuyan yung presumption of innocence. Tinawag daw si former President Duterte na monster mastermind or mass murderer na hindi daw dapat sa isang abogado. O ngayon, ang sagot naman ni Attorney Joel Butuyan, January 28 din, "It is preposterous for Mr. Kaufman to think that the only lawyers qualified to act as victims counsel are those who act and speak like a lawyer for the accused." By his objections, Mr. Kaufman wants a victims counsel who functions like a member of his defense team. Yun, barado. Barado. Ang sabi ni Attorney Butuyan, bakit? Ano bang gusto mo? Ano daw bang gusto ni Kaufman? Ang abogado ng mga biktima? Ang pagsasalita? Parang abogado na ng kusado?
siyempre 'pag abogado ka ng biktima, ipagtatanggol mo yung mga biktima. Oh, siyempre magiging ano ka sa pagtatanggol ng mga kliyente mo, ng pinaglalaban mo, yung mga biktima. O anong bilang pagtatanggol mo sa ano, sa, ah, mga biktima, wala namang mali na gumamit ka ng term na si Rodrigo Duterte ay inaakusa na mass murderer. Bakit, ano ba yung kaso? Eh, 'di ba crimes against humanity? Oo, ang dami mong pinapatay o di mass, ang dami na pinapatay o di mass murderer. Kaya ano bang mali dun? Ang sabi kasi ni Kaufman, gumamit daw kasi ng term na mass murderer si Attorney Joel Butuyan laban kay Duterte. Oh, anong mali yun sa mass murderer? Eh, yun ang akusasyon niya eh. Yun nga yung aligasyon na si Duterte ay mass murderer, crimes against humanity. O anong gagawin mo? Papaanuhin mo yung paggamit mo ng mga termino? Ha? Eh, abogado ka nga ng mga biktima eh. Di siyempre, ipaglalaban mo ang mga biktima. Ngayon, pagka ang mga lingwahe mo at ang pagsasalita mo ay hindi ka na abogado ng biktima, kanino kang abogado? Abogado ka ng akusado. Eh di para ka ng part ng defense team ni Kaufman. Tama naman si Attorney Joel Butuyan. Bakit? Ano bang gusto ni Kaufman? Ang pagsasalita ni Attorney Joel Butuyan, parang part na siya ng defense team ni Kaufman. Siyempre, abogado siya ng mga biktima. Ang pagsasalita niya bilang abogado ng mga biktima. Ay si Kaufman din naman eh. Pag nagsasalita naman, talaga namang pag nagsasalita siya, para na siyang DDS eh. Kung magsalita siya para kay Duterte, para na siyang DDS. Hindi naman siya pinoprotesta ng mga abogado ng biktima eh. Kasi alam naman nilang ikaw yung abogado ng akusado. Oh, di talagang ipagtatanggol mo ang akusado. Ano ba tong si Kaufman? Ha? Kaya ano yun, ba't hindi niya nalang kasi labanan yung kaso? Ba't hindi niya nalang ipaglaban yung cause ng kanyang kliyente? Ang dami-dami niyang pinapakialaman. Ang dami-daming mga motions ni Kaufman. Ngayon na naman ang motion niya, wag kilalanin na abogado ng mga biktima itong si Attorney Joel Butuyan. Eh bakit? Bakit siya naman ang magde-decide niyan? Bakit naman nakikialam siya diyan? Nakialam ba ang defense? Ay nakialam ba ang mga abogado ng biktima nang pinili siya ni Duterte? Hindi naman question yun eh. Karapatan din ni Duterte humanap siya ng abogado niya. Pareho din ang mga biktima, may karapatan din maghanap ng abogado nila. Oh, ay gusto ng mga biktima, si Joel Butuyan ang abogado nila. Bakit kukontrahin ni Kaufman? Kung nagsasalita man si Joel Butuyan, si Attorney Butuyan, na tulad nun, ginamit niya ang term na mass murderer, ano talaga yun, karapatan niya yun bilang lawyer. Alangan namang magiging siyang lawyer ng mga biktima ang kanyang pagsasalita para siyang abogado ng depensa. Kaya barado si Hoffman dito kay Butuyan eh. Oh, ang mahal-mahal ng bayad sa kanya. Ha? Si Butuyan, baka nga libre pa yan. Baka libre pa yan. Oh, kaya ano yan, saka grabe ang sakripisyo niya nila Attorney Joel Butuyan. Oh, sa laban na yan, para sa mga biktima, mahirap na nga. Mga human rights lawyers yan. Halos pro bono na yan. Oh, kaya ngayon, siguro alam ni Kaufman na magaling na abogado itong sila Attorney Andres at Attorney Joel Butuyan. Ang ginagawa niya ngayon, pinapatanggal niya bilang mga defense counsel, bilang mga abogado ng biktima. Oh, ano ba 'yon? Tama ba 'yon? Eh, kung magaling siyang abogado si Kaufman, labanan niya na lang. Huwag niya nang idaan sa ano, ipapatanggal niya pa itong abogado ng mga biktima. Pinili naman niya ng mga biktima. Oh, ano 'yan, paninindigan 'yan, ano? Oh, siyempre paglalaban niyan yung mga biktima. Ayan, barado dito si Kaufman kay Attorney Butuyan.